Noong Marso 2025, isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng batas sa Pilipinas at sa buong mundo ang naganap. Si Ding Pangulong Rodrigo Duterte, na inaakusahan ng mga krimen laban sa sangkatauhan, ay humarap sa International Criminal Court sa The Hague. Hindi nagtagal matapos siyang makulong, isang hakbang ng kanyang mga abogado ang nagdulot ng panibagong gulat sa larangan ng pandaigdigang hustisya. Isang formal na petisyon para tanggalin ang dalawang kasalukuyang hukom ng ICC sa pagdinig ng kanyang kaso. Ang mga kaso laban kay Duterte ay nag-ugat sa marahas na kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon. Isang kampanya na umani ng batikos dahil sa libu-libong namatay, na karamihan ay sinasabing extrajudicial killings o pinatay ng walang paglilitis. Ang mga paratang laban kay Duterte ay galing sa marahas na kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon. Isang kampanya na kinondena ng marami dahil nagresulta ito sa libu-libong pagkamatay, na marami dito ay sinasabing mga extrajudicial killing o pagpatay na hindi dumaan sa tamang proseso ng batas. Natigil ang mga investigasyon dito sa atin. Pumasok ang ICC matapos makita na may sapat na dahilan para paniwalaan na maaring may nagawang krimen laban sa sangkatauhan. Paulit-ulit namang itinanggi ni Duterte na may mali siyang ginawa. Pero imbes na sa pagtatanggol lang sa mga katotohanan, sila mag-focus, pinuntirya ng kanyang mga abogado ang mismong mga hukom na nasa ICC. Ang dalawang hukom na pinangalanan sa petisyon ni Duterte ay sina Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Gansu ng Benin at si Judge Maria del Socorro Flores Liera ng Mexico. Si Judge Alapini Gansu ay may kaalaman sa batas tungkol sa karapatang pantao at nagsilbi siya sa African Commission on Human and People's Rights. Si Judge Flores Liera naman ay kilala sa kanyang trabaho sa diplomasya at batas, kasama na ang kanyang serbisyo sa Foreign Ministry ng Mexico at sa mga misyon sa United Nations. Parehong kilala ang dalawang hukom sa pagtatanggol nila sa karapatan ng mga biktima at sa international humanitarian law. Ito ang sinasabi ng mga abogado ni Duterte na posibleng dahilan ng pagkiling o bias. Sa ilalim ng Article 41, Paragraph 2, Subparagraph A ng Rome Statute, kahit sinong panig ay pwedeng humiling na tanggalin ang isang hukom dahil sa mga rason tulad ng dati ng pagkakasangkot sa kaso o anumang sitwasyon na makakaapekto sa kanyang pagiging patas. Sinasabi ng mga abogado ni Duterte na ang mga dating pahayag ng mga hukom sa kanilang mga nakaraang trabaho ay nagpapakita na hindi sila neutral o walang kinikilingan. Ang kagalang-galang na hukom ay nagpakita ng paulit-ulit na pagtatanggol sa mga biktima ng karahasan na may kaugnayan sa droga, kaya naman may duda kung siya ba ay magiging patas. Dagdag pa rito, binanggit din sa petisyon ang dating paglahok ng mga hukom sa mga usapan tungkol sa patakaran at mga legal na hakbang na sinasabing maring tumutol sa karahasan na gawa ng Estado, kasama na ang mga stratehiya sa drug war. Sa madaling salita, ang mga pangunahing argumento ay: una, ang sinasabing pagkiling sa publiko; pangalawa, ang dating kaugnayan sa mga kritisismo laban sa drug war; at pangatlo, ang posibleng epekto sa kanilang pangalan depende sa magiging resulta ng kasong ito. Ang ICC ay may mahigpit na proseso para sa mga ganitong bagay. Ganito ang nangyayari gan. Ang ICC ay may mahigpit na proseso para sa mga ganitong usapin. Heto kung paano ito ginagawa. Unang hakbang, pagsumite ng petisyon. Kailangang magbigay ang depensa ng formal na nakasulat na aplikasyon sa Panguluhan ng Korte. Dapat malinaw na nakasaad ang mga dahilan at may legal na basehan. Pangalawang hakbang, sagot ng mga hukom na sangkot. Ang mga hukom na pinangalanan sa petisyon ay bibigyan ng pagkakataong sumagot ng nakasulat at magbigay ng paliwanag o pabulaanan ang mga paratang. Pangatlong hakbang, pag-aaral ng plenaryo. Lahat ng hukom ng ICC, maliban sa mga hinahamon, ay pag-aaralan ang lahat ng isinumite sa isang saradong sesyon. Pang-apat na hakbang, desisyon ng karamihan. Kailangan ng boto ng nakararami para aprubahan ang pagtanggal sa hukom. Hindi na pwedeng umapela. Binibigyang diin sa pandaigdigang batas ang pamantayan ng makatwirang pangamba ng pagkiling.
Mataas ang pamantayan, hindi sapat ang hinala lang. Dapat may matibay na ebidensya na hindi kayang harapin ng isang hukom ang kaso ng patas. Ang batas sa buong mundo ay nagbibigay diin sa isang pamantayan na tinatawag na makatwirang pag-aalala na may pagkiling. Mataas ang kailangang patunayan, hindi sapat ang hinala lang. Dapat may matibay na katibayan ng isang hukom ay hindi makakapagdesisyon sa kaso ng walang kinikilingan. Ipinapakita ng mga nakaraang kaso na ang dating propesyonal na pagtatanggol, mga sinulat na pang-akademiko o trabaho sa karapatang pantao, kung ito lang, ay bihirang maging sapat na dahilan para matanggal ang isang hukom, maliban na lang kung mapapatunayan na may direktang pinsala o pagkiling. May obligasyon ang ICC na protektahan ang integridad ng kanilang mga hukom, pero bihira ang pagtanggal sa hukom. Naniniwala ang sistema na kayang isantabi ng mga profesional na hukom ang kanilang mga dating opinyon. Parehong sumagot ang dalawang hukom gamit ang formal na pahayag. Binigyang diin nila ang kanilang matagal ng dedikasyon sa pagiging patas, sa tamang asal sa batas, at sa kalayaan ng hukuman. Sinabi ni Judge Alapiniganso na ang kanyang dating trabaho sa karapatang pantao ay nakatuon sa pagbabago ng sistema, hindi sa pag-target ng mga individual. Nilinaw ni Judge Flores Liera na ang kanyang papel sa pandaigdigang diplomasya ay hindi kailanman nakaapekto sa kanyang pagiging neutral o walang kinikilingan. Ano kaya ang pwedeng maging desisyon ng korte? May tatlong posibleng mangyari. Unang senaryo, mapagbibigyan ang petisyon. Kung magtagumpay, matatanggal ang mga hukom at may ipapalit na iba. Pwede itong magdulot ng pagkaantala sa kaso, pero mapapanatili ang mga karapatan ni Duterte. Pangalawang senaryo, hindi mapagbibigyan ang petisyon. Kung makitang hindi sapat ang petisyon, ang mga orihinal na hukom ang magpapatuloy sa pagdinig ng kaso. Tuloy ang paglilitis ng walang antala. Pangatlong senaryo, magkahalong desisyon. Pwedeng makita ng korte na may dahilan para tanggalin ang isang hukom, pero hindi ang isa pa. Bihira ito, pero posibleng mangyari. Sa labas ng korte, ang petisyong ito ay nagdulot ng kontrobersya sa Pilipinas at sa ibang bansa. Sabi ng mga kritiko, isa itong paraan para patagalin ang kaso at pahinain ang tiwala sa korte. Natatakot naman ang mga grupo ng biktima na baka gamitin ang petisyon para makaiwas sa pananagutan. Hindi lang ito basta legal na hakbang, isa itong stratehiyang politikal para antalahin ang hustisya at takutin ang korte. Sa kabilang banda, sinasabi naman ng mga taga-suporta ni Duterte na ginagamit lang niya ang kanyang karapatan para sa isang patas at walang kinikilingang paglilitis. Habang pinag-uusapan ng mga hukom ng ICC ang petisyon, nakatutok ang buong mundo. Pananatilihin kaya ng korte ang kanilang mga hukom? O babaguhin ba nila para masigurado na patas ang tingin dito ng lahat? Para sa libu-libong pamilya na nawala ng mahal sa buhay noong panahon ng war on drugs, mas mahalaga ang tanong na ito. Maantala ba ang hustisya o makakamit na ba sa wakas? Anuman ang maging resulta, ipinakita ng legal na hakbang na ito kung gaano kahirap balansehin ang karapatan sa patas na paglilitis at ang moral na tungkulin para sa pandaigdigang pananagutan. Sa huli, kailangang magdesisyon ang ICC hindi lang kung ano ang legal, kundi kung ano ang makatarungan. Ang dokumentaryong ito ay ginawa para sa layuning pang-edukasyon. Ang lahat ng legal na basehan ay galing sa Rome Statute, mga pampublikong dokumento ng ICC, at mga kinikilalang interpretasyon ng batas sa buong mundo. Walang bahagi ng video na ito ang maituturing na legal na payo. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pindutin ang like button at ang notification bell icon, mag-subscribe at i-share. Kung may mga tanong kayo, i-comment lang sa ibaba at sasagutin namin. Abangan nyo pa, dahil sa susunod, pag-uusapan natin ang iba pang dapat asahan sa proseso ng kaso ni Duterte sa ICC at iba pang kaalamang pang-edukasyon.